Kaya naman pala tahimik si PBBM sa nangyari sa Ayungin Shoal no nakarang araw no. So meron pala siyang pinaplano laban sa China. So ano kaya tong plano na kanyang binubuo no. So itong ating bibigyan ng reaction no. Reaction video. Pwede rin kayo mag-comments diyan, reaction o suggestion kung ano man nasa sa loobin niyo. Ito reaction video to. Hindi tayo nagbabalita, pero tayo ay bibigay lang ng reaction natin. Parang komentaryo, suggestion. Okay? Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsimula. Okay? And also, please paki-subscribe din kay Kasaysayan Pinoy. Sa kanyang galing tong video na to, no? So, na ating bibigyan ng reaction. So okay na, umpisa na natin kung ano yung mga plano ni PBB, matinding plano. Nakatanggap ng panibagong panghaharas mula sa China ang mga barko ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito'y matapos na bombahin ng water cannon ng mga barko ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa kasagsagan ng ikinakasan nitong maritime patrols sa bahagi ng Katupigan na malapit sa Baho de Masinloc. Kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, noong isang araw naganap ang naturang insidente kung saan bago pa ito ay nagsagawa muna ng dangerous maneuvers at obstruction ng 4 na mga barko ng CCG at 6 na barko ng Chinese Maritime Militias. Sa ulat, direktang tinamaan ng water cannon ng starboard astern ng BFAR vessels. Yes. Bukod dito ay ginamitan din ng 2 barko ng CCG ng kanilang jetstream water cannon ang mga barko ng PCG mula sa magkabilang gilid na nagdulot naman ng pinsala sa rehas at canopy ng naturang sasakyang pangdagat. Sa kabila, Ito yung mga malulupit na ginawa ng mga Chinese sa ating mga tropa tropa na ating mga sundalo sa West Philippine Sea. ng panggigipit at mapanuksong aksyon ng Chinese Coast Guard, kapwa nanindigan ng PCG at BFAR vessels at ipinagpatuloy ang kanilang maritime patrol kasabay ng pagtiyak na hindi sila mapipigilan at magpapatuloy sa pagsasagawa ng kanilang mga lehitimong operasyon upang suportahan ang mga mangisdang Pilipino at matiyak ang kanilang kaligtasan. Isa lamang ito sa napakaraming beses na ang China ay hinaras ang ating mga tauhan sa West Philippine Sea. Oo nga naman talaga. Napakadami na talagang paghaharas ng Chinese sa ating mga tropang sundalo no, sa mga resupply mission. Sa pinakahuling pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas malapit sa Baho de Masinloc, hindi pa rin umano ito maituturing na armed attack ayon kay J. Tariela. Kapareho lamang ito umano ng dati na kung saan gumamit lamang ng water cannon ng China upang bombahin ang Pilipinas. Subalit mas malakas umano ang pressure at buga ng tubig na ginamit ng China sa pagkakataong ito. Dagdag pa ni Tariela, fatal o maaaring ikamatay ng isang tao kung sakaling tamaan ito ng tubig mula sa kanyo ng China. Subalit sa kabila ng insidente ay hindi pa rin umano ito magiging dahilan para gumanti ang Pilipinas at mananatili umanong propesyonal ang ating bansa sa paraan na kanilang gagamitin laban sa China at hindi din umano magpapatinag ang ating mga barko at magpapatuloy sa kung anuman ang kanilang misyon at layunin sa West Philippines. Yes, talagang napaka-professional ni PBBM no. Sa totoo lang, wala naman talaga tayong masamang intensyon sa ginagawa natin at wala tayong ibig sabihin sa ating mga nagiging pagsasanay sa ibang bansa. At lalong hindi natin ito ginagawa bilang paghahanda sa gagawin nating paghihiganti sa China. Pero si Xi Jinping, ang Pangulo ng China, Ito si Xi Jinping, ayan no. Napakakulit na presidente ng China. tila mali ang pagkakaintindi nila dito at sinabing maging maingat umano tayo sa ating mga ginagawang mga hakbang, lalo pat seguridad ng ating bansa ang nakasalalay dito. Ayon pa sa China, hindi umano dapat pagkatiwalaan ng Amerika dahil meron itong lihim na layunin na hindi pa nila inilalantad sa ngayon. Ang Amerika ay kilalang isa sa mga pinakamahigpit na kalaban ng bansang China sa halos lahat ata ng aspeto bilang isang superpower na bansa, mula sa ekonomiya, lakas ng militar hanggang sa pakikipag-alyansa. Para sa China, ang Amerika umano ay tila ginagatungan pa ang apoy upang mas lalo pa itong magliyab, kaya wag umano tayo dapat basta magtitiwala sa Amerika. Pero paano nga kaya kung sa susunod na i-water cannon ng China ang ating mga tauhan ay magpanting ang tainga ng ating mga sundalo at gantihan sila? Oo nga.
Paano kung mapuno na ang ating mga kasundaluhan at hindi na makapagpigil at bigla na lamang nilang pinasabog ang mga barko ng Coast Guard ng China? Ano kaya ang sasapitin ng ating bansa kung sakaling gantihan natin sila? Bilang marami ng mga bansa ngayon ang nagpakita ng suporta sa atin dahil sa ginagawang pambubuli ng China sa West Philippine Sea, may kapasidad na nga ba tayong gumanti? Kung sakaling gantihan ng Pilipinas ang China sa pag-water cannon nito sa atin, narito ang mga posibleng mangyari. May ilang mga eksperto ang nagsabi na ito manong magiging hudyat ng mas matinding gulo sa South China Sea. Yes, siyempre, siyempre gaganti rin ng China. Mas magiging malala pa ito sa kung paanong paraan tayo gaganti. Kung halimbawang sa ating pagganti ay may mga masawi sa panig ng China, hindi mag-aatubili ang bansang ito na gantihan tayo bilang palagi silang handa sa mga ganitong pagkakataon. At kapag lumala ito, tiyak na magdarating na din ang mga kaalyansa ng dalawang bansa. Bukod sa Pilipinas, ilan pa sa mga bansang kalaban ng China pagdating sa South China Sea ang Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan at Laos. Ipinagpipilitan ng China ang kanilang mapa na 9-dash line kahit paayon sa International Tribunal ay hindi ito maaaring pagbasehan upang angkinin ng China ang kanilang nais na makuha na 90% ng South China Sea. Ito talaga, itong China na to talagang naghihimasok, talagang mahilig manakop ng mga teritoryo na may teritoryo. Kaya tuloy, ang dami nilang kaaway. Subalit patuloy pa rin sa pagmamatigas ang China at handa nilang gawin ang lahat maisakatuparan lamang ang kanilang naisin. Kung mangyari man na gumanti ang Pilipinas sa ginagawang pambubuli ng China sa atin, makikitang pagkakataon din ito ng mga bansang ito na lumaban at ipagtanggol ang kanilang bansa dahil tiyak na madadamay din sila. Magiging battleground ng South China Sea ng away sa pagitan ng China at mga bansang hindi nito kasundo. Tulad ng kasalukuyang nangyayaring gulo ngayon sa pagitan ng Israel at Palestine na kung saan damay na ang maraming mga bansa at grupo. Kaya nga, once na nagkagera between China and Philippines talaga, no? Talagang damay na. Madigiging battleground talaga ang South China Sea or West Philippine Sea. Siyempre, damay na rin yung kalupaan ng Pilipinas. Naku, nakakatakot. Malaki umano ang posibilidad na ganito din ang mangyari sa South China Sea, tulad ng ibang mga nagiging dahilan ng isang kaguluhan sa pagitan ng mga bansa. Walang kahit na sinumang bansa ang makakatiis na patuloy silang ibuli, tulad na lamang ng kaso ngayon ng China sa ginagawang pambubuli nila sa mga bansang nasa paligid ng South China Sea, kabilang na dito ang Pilipinas. Kahit naman ata ang pinakamabait na taong nilalang ng Diyos sa mundo ay may hangganan din ng pasensya at nauubos. Siyempre naman, kahit sobrang bait mo pa, kung lagi ka naman binubuli, sigurado yan may sigurado yan mapupuno ka rin, So parang ang kay sa pelikula ni FPJ, pag puno na ang solop, pwede nang kalusin. Parang ganun mangyayari kahit sa sobrang bait mo pa. Kampante ang Pilipinas na maraming mga bansa ang sasaklolo sa atin, kabilang na dito ang Estados Unidos na kilalang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Sasaklolo sila dahil na din sa Mutual Defense Treaty sa pagitan nila at ng ating bansa. Tila tahimik pa din si Pangulong Ferdinand Marcos sa pinakahuling panghaharas ng China sa... Yan. Tahimik pa rin ang ating presidente si Bongbong Marcos. Bakit kaya? Mga Pinoy sa West Philippine Sea na kung saan nasa 8 tauhan ng ating mga Philippine Navy ang malubhang nasugatan habang ang isa sa mga ito ay naputulan pa ng daliri. Ano nga bang klaseng paghahanda ang ginagawa sa ngayon ng Administrasyong Marcos at sa paanong paraan kaya bubuelta ang Pangulo bukod sa pagkondena sa nangyaring insidente? Sa kabila ng pagkondena ng Amerika at iba pang mga bansa, tila nananahimik pa rin ang Malacanang sa katatapos lamang na insidente ng panghaharas ng China sa mga tropa ng gobyerno sa West Philippine Sea. Oo nga naman, hanggang ngayon tahimik pa rin, So titignan natin kung ano yung plano niya, So diretso pa natin. With a new Nescafe Gold 2-gram stick, enjoy expertly crafted coffee every day. Bagamat sugat lamang ang natamo ng ating mga sundalo at wala namang buhay ang nawala, inaasahan pa rin ng marami sa atin ang magiging tugon ng Pangulo, subalit hanggang sa ngayon ay tikum pa din ang kanyang bibig.
Kung matatandaan sa naging pahayag ni PBBM sa kanyang keynote address noong nakaraang IISS, red line ng may tuturing at malapit na sa aksyon ng gyera kung sakaling masawi ang isang Pinoy mula man sa Navy o Coast Guard dahil sa ginagawang pag-water cannon ng China at Red line na. pambubuli nito sa mga barko natin sa West Philippine Sea. Nangangailangan ito ng karampatang aksyon at mataas na level ng responde mula sa ating gobyerno. Ito ang naging sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang siya ay tanungin tungkol sa issue sa South China Sea. Ang pahayag na ito ay mula sa kanyang keynote address sa pagbubukas ng 21st International Institute for Strategic Studies o IISS, Shangri-La Dialogue sa bansang Singapore noong 31 ng Mayo. Patuloy pa rin kasi ang tila ginagawang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Coast Guard water cannons killed a Filipino sailor. Would that cross a red line? And then can you also give us a sense of what are the actions that would trigger a request from Manila to Washington to invoke the U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty? Thank you. If there was an incident that ended up killing a Filipino serviceman, be they a Coast Guard or in the military and part of the Navy, well, that would be that would certainly increase the level of response, and if by a willful act on a Filipino, not only serviceman, but even a Filipino citizen, if a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war, and therefore we will respond accordingly. Sinabi pa ni PBBM na gagawin ng Pilipinas ang lahat upang maprotektahan ang soberanya ng bansa. Ito ay habang isinusulong ang 1987 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. As President, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Ladies and gentlemen, we are not only unyielding in protecting our patrimony, our rights, and our dignity as a proud and as a free country. Naniniwala ang mga political analyst na may nakahanda ng operational mechanism si Pangulong Marcos bilang tugon sa ginagawang panghaharas ng China. Maaari umanong hindi pa nailatag ni PBBM ang kanyang operational mechanism sa publiko. Pero sigurado na may mga plano na ang bansa na binubuo din ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Interagency Task Force for the West. Yes, sana nga mayroon ng plano. Dapat may mga matinding plano na si PBBM tungkol sa ginagawang panghaharas ng mga Chino sa atin. Philippine Sea. Dapat ding ipakita na handa ang Pilipinas sa ginagawang harassment ng China. Okay mga guys, so sana nga sa pananahimik ni PBBM meron na siyang mga konkretong plano para sa mga pambubuli ng mga Chino, no. So sana nga magandang plano to. So hanggang ngayon wala pang plano talaga, no. Hindi pa na i-media o nasasabi sa taong bayan. So okay, no. So hanggang dito na lang tayo. Kung bago pa lang sa akin channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay? Para naman maikalat pa ni YouTube ang ating video sa mga iba pang ating mga netizens.